Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So bago tayo mag-start, no, may mga videos ako nare-reactan dito na isinend sa atin ng isang viewer, si Ma'am Lobna Faith Golden Road. Shoutout Ma'am Lobna Faith Golden Road. So ito yung yung unang video na sinend sa akin. Ano ko na to before nadaanan ko na to before. I think na-reactan ko na pero hindi ko na matandaan kung kailan. So ito yung shooting nung movie ni Claudine. Natatandaan ko to ito ay I think early 2000 yata to. Itong na to, baby pa ako noon eh. Early 2000 to. Natatandaan ko. So panoorin natin kung ano ba itong topic na to. Walang sound. Claudine Barreto. So ito yun So yun yung nangyari do sa video. Tumaas yung buhok ni Claudine Barreto. Tama? Ang unique dito sa video kasi na to, siya hindi mo po siya pwedeng ibintang sa hangin. Kasi kung ibibintang mo siya sa hangin, hindi lang dapat yung isang portion ng buhok niya yung tatangayin. Kailangan makapag-create ng sobrang lakas na hangin para ma-lift yung buhok na yan. Ang problema kasi, itong part lang na to yung umaangat. The rest ng buhok niya ay hindi apektado kung hangin yung suspect. Pero who knows Pwede kasing ang mangyari, hawak-hawak ni Claudine Barreto hawak niya ba yung buhok niya? Or nagkataong ang naka-expose kasi ito. Pero yung ibang buhok niya nakatak. Or ito lang yung range ng hangin. Yun ang pinaka-logical na explanation ang pwede ko maisip. Pero kasi hindi ito kasi nagde-defy kasi ng logic talaga to hindi. Nakalutang din itong buhok na to, no? Nakalutang din pala itong buhok. Hawak niya ba yung buhok na to? Hindi, di ba? So nakalutang din ito. Ito lang talaga yung tumaas. Nakalutang din tong buhok niya na to. Pero ito lang yung part na to yung tumaas. Nagde-defy ng gravity, isa pang explanation ko kasi bilang skeptic, kailangan makapag-come up ako ng explanation di ba? Feeling ko may trickery if ever man. Pero ang sabi nila, hindi naman daw horror ang theme nung movie Hindi siya horror Kasi kung gagamitin nila sa marketing ito, napaka-weird. 'Di ba? Kung hindi naman horror yung palabas mo, napaka-weird na gumawa kayo ng gimmick na ganyan para abangan ng mga tao. Pero pwede kasing naging marketing tool siya Dahil dito yata naging blockbuster itong movie na to Nakalimutan ko na yung title nito. Kasi parang wala pa kasing masyadong social media daw nung araw. Kaya pero kalat ito sa news dati. Itong balita na to na lumutang. Yun lang ang nakikita ko kung pepeke kasi hindi pala pwedeng hangin kasi itong buhok niya dito ay nakalutang din kasi kung hangin yan, pati ito dapat gagalaw. Ito kasi nagde-defy siya ng logic Tapos biglang after nung effect, biglang bumagsak. Di ba? Kaya lang, let's say, paano nagawa ng trickery yan? Tali. Kung tali yan,
Dito ilalagay yung tali. Tapos, binura na lang sa post-production. Pwede, no? Pwede. Kaya lang, napaka-weirdo nga, no? Uulitin ko, napaka-weirdo naman na ano yun? Na marketing tool na gawa mo ng kababalagan yung pelikula para panoorin. Pero yun lang nakikita ko. Pero gusto ko marinig yung theory nyo, no? Yun lang ang nakikita ko. Hindi naman horror movie. Yun lang naman na nakikita kong reason eh. Para gawin ito eh. Pekein. Diba? Pero kung talagang nangyari yan at susumpa sila na wala silang ginawang trickery dyan, maaari kababalaghan. Maaari. Diba? Pwede. Next video. Sa akin, inconclusive eh. Ang tanging ko nakikitang paraan, sadyain nila yan. Next video. Ito. Ano ba ito? Ito yung kay Tonton Gutierrez na may bata daw na sumilip. Nakita ko yan dito. Pinrepare ko na yung clip eh. Dito yan sa kasi dito yan sa part na yung sa rated K. Yan na natin, rated K to eh. Baka mamaya mayari tayo dito. Ayusin natin ha. Ayusin natin. Wait, ganyan. Maging ang aktor na si Tonton Gutierrez, ito yan eh. hindi rin nakaligtas sa isang nakakakilabot na karanasan habang ginagawa ang pelikulang Dalaw. Meron siya kayo ni paring Amado? When we were doing Dalaw, kaiksena ko yung asawa ko si Glidel Mercado. So, we had this scene na parang nag-aaway kami inside this house na ang tema is away kami, exit siya. Meron doon sliding door na mga kapis ang ano niya, pero parang square na ganyan, di ba? Pareho lang tayo, Ernie! Nung natapos na yung filming ng Dalaw, pinatawag kami ng director, ng mga producers. Sabi, halika, punta kayo dito sa editing. Kami, pinanood namin. Merong batang nakasilip. Nga, no? I was there, I was standing in front of that sliding door. Umexit si Glidel, wala naman ako nakitang bata. You know, when I saw it, may literally, yung mga buhok ko sa braso ko, parang nagtayuan na gano'n. Parang, is that real? Wow! Talagang, meron pala mga spirito nagpapakita. Hindi nila Pero ako, magagalit na naman yung mga tao dyan. Hindi, sa akin, pwede naman. Kaya lang, ganito kasi yan, men, Paano mo nasabing bata? Dahil ba mababa yung, mababa yung pwesto? Kasi baka mamaya kasi, mga crew din yun na parang sumilip. Mukha lang bata, kaya lang yung pagkakasilip niya, nasa ilalim, pumunta siya sa ilalim, inaakala niya na hindi siya makakapture ng camera. Pwede kasing mangyari ganun eh. Kasi kung titingnan mo, paano mo na-qualify na bata ito? Dahil mababa yung pwesto niya? Buhok ko sa braso. Si Glidel, I was there. Merong bata kayo dito sa editing. Kami, kasi kung mapapansin mo, pinatawag kami ng director, ng mga producers. Sabi, halika, punta kayo dito sa editing. Kami, pinanood namin. Yung original na Ito yung original eh.
ito kasi nakikita ito sa ano ni Glidel Mercado, sa tiyan. Sa may pusod niya. 'Di ba? Kung titingnan mo, kaya siya napagkamalang bata. Sliding door na mga kapis. 'Di ba? Kaya siya napagkamalang bata kasi sumilip siya sa may bandang tiyan. Yun ang ano, pero kung tutuusin, nakita mo ba na bata talaga 'yan? 'Di ba? Nakita mo bang bata 'yan? Hindi naman eh. Ang qualifications mo lang, kaya mo natawag na bata, ganun siya kataas. At kung titingnan mo, yung pagsilip niya, irregular eh. Exit Wala siya. akong pakialam. Meron doon sliding door na mga kapis. Wala akong pakialam. Ang ano niya, pero parang square na ganyan, di ba? Pareho lang tayo, Erning! Nung natapos na yung filming ng Dalaw, pinatawag kami ng director, ng mga producers. Sabi, halika, punta kayo dito sa editing. Kami, pinanood namin. Kasi kung sisilip siya, hindi siya, kung bata yan, pati katawan yan, magpipik. Kasi kung nakikita mo dito, talagang ako kung naniniwala, tao ba yan o hindi, feeling ko tao. Kasi nga, nag-effort siya na magganon eh. hindi siya yung ano, hindi siya yung sisilip na parang bata. Kung bata yan, may kamay pa yan na gaganon. 'Di ba? Pero yung mag-e-effort ka pa na gaganon, feeling ko ano yan, kasama nila yan diyan na sumilip na akala niya hindi siya madadamay sa camera. Na hindi lang napansin siguro ng director dahil ang tinitingnan nila yung performance ng mga artista. Pero feeling ko hindi ano. Kasi kung mapapansin mo katulad nitong yung kasama nilang bata sa eksena. Ulitin natin Aktor na si Tonton Gutierrez, hindi ang pelikulang Dalaw. Meron siya kayo ni paring Amado? Pagsampal niya, When we were doing Dalaw, at this scene na parang nag-aaway kami inside this house na ang tema is away kami, exit Wala akong siya. pakialam. Meron doon sliding door na mga kapis. Wala akong pakialam. Ang ano niya, pero parang square na ganyan, di ba? Pareho lang tayo, Erning! Nung natapos na yung filming ng Dalaw, yan meron nga dito nakaluhod eh. Sino itong ano na to? Feeling ko baka siya rin yun eh. Ito yan nakaluhod na yan. Na nag-aano lang siya na eksena. Anyway, kung totoo ng multo naman yun, di totoong multo. Pero feeling ko, ito rin yun eh. Ito rin yung bata na yun eh. Mukha lang siyang bata kasi yung same height nung pagluhod niya, kasimpantay ng ano. Kaya lang, ibang lugar ito, no? pinatawag kami ng Kasi director. ang lugar na yon ay may kapis. producers. Yung square. Punta kayo dito sa editing. Kami, Pwede kasing mangyari na siya din yun eh. Na naghihintay lang siya ng eksena na namin. sumilip Merong siya. bata. Kasi may noong nga rin naman eh. 'Di ba? Tsaka same height kasing ano lang nung nakaluhod, nung nakaupo, 'di ba? Anyway, bahala kayo no. Pero ako may konting skepticism ako doon. Konti lang naman, pero pwede din naman paranormal, no? Next video. So, magandang gabi. Patuloy tayo sa pag-react ng video. Ito naman ay KMJS uli, ano? Kasi sa totoo lang, marami nagfo-forward sa akin ng video nila Sir Donsky at Kuya Red. Sa totoo lang, nakakatamad talaga na mag-react do sa video nila. Kasi nga, unang-unang predictable. Tapos, lahat ng mga konting kaluskos, laging big deal. 'Di ba? Rarakan ko na lang pagka merong interesting silang ginawa dun sa video or ano. Pero for now, dito tayo sa KMJS. Ang title nito is Schoolmate. Gabi ng Lagim 2 yata ito, ano? So, tingnan natin.
Nakakamiss mag-aral, ano? Ako nga pala si Harlan Emer. Nangyari yun noong year 2008 pa. October 3rd week. 18 years old pa lang ako noon. Kinukuha ko pa yung unang course ko, Bachelor of Mass Communication. College pala. Harley! Uy! Pare! Tara! Harley! Dito! Picture tayo! So, pangalawang taon pa lang to ng Gabi ng Lagim. Ano? So, hindi pa ganun ka-OA siguro yung pananakot ng KMJS nun. Ako si Grenald Galinato. Kami yung kumuha ng picture ni Harley. Pagkatapos nun, parang wala lang. Kumbaga, steady lang yung araw na yon. Sabay! Sabay! Ayaw pa muna ipakita yung photo bomber, ano? Nung kinagabihan, nung tinitignan ko na yung mga picture dun sa cellphone ko, napansin ko may parang kakaiba dun sa picture ni Harley. So, nung sinum ko, yun nga, merong paa dun sa tabi niya. Uy, Harley! Tingnan mo ito! Bakit? May kasama sa picture, oh. Paa, oh. Paa lang? Itim mo. Low res pa, no? Itim, kahapon? Ala. Parang doon na siya kinilabutan. Kasi kakaiba talaga yung larawan. Hindi siya mukhang multo eh. Yun nga, merong... Oo nga, no? Tingnan nga natin, men. So, ito yung picture. Putol nga, no? So, oo nga, paa, no? Pero parang unusual yung... Di ba pare dolya to, tapos wala siyang continuation. Pwede nyo kasi balikan yung ano eh, yung lugar kung saan kayo nagpicture eh. Pero ano, no? UP pala to eh. University of the Philippines, oh. Oo nga, no? Paa. Pero kung kayo, ano ba yan? Para siya naka-crocs eh. Multo na naka-crocs. Pagpatuloy natin. paa dun sa tabi niya. Pero walang pangitaas. So paalan talaga. Ang nakakagulat kasi doon, hindi siya ordinaryong binti at paa. Yung ine-expect o inaasahan mong Para siya naka-crocs eh. na itim, na hapit. Kapag na-zoom mo nga siya, hindi siya tela. Parang mabuhok siya. Tapos yung paa niya, yung pinakamalaking daliri natin sa paa, sa kanya sobrang haba. Parang naihihilera ko siya sa paa ng... Ako unang tingin ko parang crocs eh. So parang ang pinapalabas ni ano dito. Oo nga no. Pero feeling ko ano ito ang sinasabi ni Kuya dito, yung paa daw ay ang unang tingin ko naka-crocs eh. 'Di ba? Pero ito hindi siya paa, hindi siya ano, parang mabuhok daw ito. Tapos ito daw parang nakayapak siya. So parang pinalalabas ni Kuya na paa ito na elemento. Pero kasi hindi natin maaayos ng maigi kasi pixelated ito eh. Pero tingin ko sapatos ito na ano na medyo madumi. Alam niyo kung ba tinawag ko sapatos? Meron siyang parang pattern eh. Katulad ng itim na to, meron din ditong itim. Sapatos ito. I can't wait na mapakinggan ko yung ano, yung explanation ng expert.
Pero feeling ko, hindi siya, pero may interpretasyon yung, yung may-ari ng picture na hindi siya skinny jeans. Kumbaga, siya, balbon daw. Paano mo nasabing balbon yan, men? Di ba? Parang mabuhok siya. Mabuhok? Paano mabuhok? Pantalon eh. Alam mo naman yung texture ng mabuhok eh. Parang fluffy siya. Fluffy. Fluffy. Di ba? Yung paa niya, yung pinakamalaking daliri natin sa paa, sa kanya sobra. Toe. Parang naihihilera ko siya sa paa ng hindi tao. Parang kalahating katawan siya ng kaple o tikbalang. Kung let's say, bakit hindi nagpakita yung taas? Yung paa, camera siya yung taas. Nagde-defy pa rin ng logic men eh. Di ba? Ano yun? Siguro, nung time na yun, nung magpipicture, o ipapakita kong paa ko. Parang hindi ko mag-gets. Basta hindi siya pang tao. Pero mahirap siya ipaliwanag, Pero para sa akin, sapatos yun. Na, Ako po ay nagtatrabaho sa isang universidad sa Maynila bilang isang utility worker. Bali, alas 7 po ng umaga, mag-iinis po ako ng basura. Magkape tayo. magkape daw. Maraming boses po yung narinig ko. Sa loob ng 8 taon na pag-iservisyo ko sa universidad na po na yun, doon lang po ako nakaranas ng talagang nakapangilabot na pangyayari. Gugulat yan. Tinig ko po yung pintuan nila Sir Alex. Nakasarado naman po. Yung mga pa-quiet na na yan, sabi ko na nga ba eh. Basta na mga tahimik-tahimik, walang background, Ngayon kinabahan naman po ako, laking gulat ko kung paano nakalabas yun. At saan po siya galing. Panakot eh. Pag-30 po ng madaling araw, kasi nakabike po ako nun, tinali ko po yung bike sa bakal, sa railings. Parang sinahuna yung damit na nakasombrero yung mama. Pero yung paa niya, ganun, Gulat ko. Dumaan sa harapan ko. Bigla naman din po nawala. Teka guys, yung kinukwento ni Mang Nardo Ayun siya Mang Nardo! Mang Nardo, sablit! Balita ko po, nakita po kayo ng mga ganito. Tingnan niyo po. Kulabit. Okay. Maitim. Takot-takot. Lagi ko nakikita. Nagtali po yung mga pinag-uusapan po namin. Ayun po talaga yung nakita ko po. Hindi kaya nagsakaya na lang kayo?
Ako si Mark Anthony Molinderas, formerly Masscom student. May sinusulat ako something para dun sa next class na yon. Since sanay naman ako, sanay naman ako nakakita since open naman talaga. Nakita ko siya sa may bandang gilid, sa may pito, nung fire exit. May katangkaran siya, mga around 6 to 7 feet. Nakasuot siya ng parang long sleeve, kung hindi siya long sleeve, parang Americana. Then nakasuot siya ng sinaunang cap, mga parang Fedora, parang ganun. Sino ka? Boss Alan. Kaya doon ko na siya simulan tilawag na Alan. Alan. Year after, yun nga, narinig ko nga yung isang kwento nung sumunod sa amin na meron nga daw silang nakuwang picture na nakapaa, nakaitim. It's a more on elemental entity. Wala akong naamoy sa kanya. Kung ano yung amoy ng lugar, yun lang din yung amoy. Hindi siya mabaho. Pero ako naniniwala ko na hindi ito espiritu ng tao. Ba't nakadamit siya ng... Ngayon si Alan ay hindi lang po nagpapakita sa Basco, kundi sa College of Nursing. Kaya marami nababalitaan ang mga estudyante tungkol po kay Alan. So elemental ito, ano? Grabe manakot no? Ang pagpaparamdam ni Alan sa faculty. Parang mas maganda yung... 43 years old, dating estudyante. Parang mas maganda ang ang yung mga gabi ng lagim, yung ngayon OA yung mga panakot dati medyo banayad pa Doon sa institusyon. Ngayon, faculty na rin. Yung ngayon sobrang OA At hanggang ngayon meron pa rin mga balita tungkol dyan. Pero bago pa to, marami na yung dati na pinag-uusapan tungkol dyan sa appearance ng Blackman na yan. Kahit saan. Blackman. Doon sa kabilang room ng faculty, maririnig mo, may nagtatype, pero wala rin staff kasi hanggang 5 PM lang sila. Kalimitan yan type, residual yan pag yan nagtatype. Girl, maulo na ako ha. Sige, okay lang. Sige, bye-bye. Pati dyan sa CR ng babae? Nung one time na nandun ako sa CR na yung mga ganun din, mga 6 o'clock. Tumingin ko rin sa salamin, makikita mo yung shape ng tao na itim, pero pag nilingon mo siya, wala. So, hindi lang ako yung naka-experience noon. Marami ng students na noon, hindi ako naniniwala na merong ganun. Basta ganyan tahimik na yan, manggugulat yan eh. Nag-CR kasi kami noon, tapos yung kasama ko. Ganda nito ganda nitong mga ginagawa ng KFC. Taas naman nung nung upuan. Ay, ng pintuan. Taas naman. Nakita niya may paa na naglalakad. So alam niya may kasama siya. 'Di, 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 'di,
Talaga nakasilip doon sa ilalim. Yan, tingnan natin yung EJ Javier, 30 years sa photography, nagsushoot, nagtuturo. Digital kasi yun eh, no? So nung nakita ko yung picture yung photo sa liwanag, may nakita ko doon sa collar niya, smudge. Smudge na parang may binura, may pinalabo, may pinatungan. So malinis yung pagka-photoshop noon, gagawin niya, kukopyahin yung collar. Pero ito nangyari, parang binura niya eh. So, parang ano yung nabura doon? So kung titingnan mo yung itim sa likod, maaring karugtong yun, nakapatong sa collar niya, tapos tuloy-tuloy sa likod yun. Itim na strap, itim na tela, nakakabit sa collar niya, tuloy-tuloy sa likod. Parang karugtong nung karugtong nung itim, na maaring, yan ba yung yan ba? Oo! Pwede. Ano ba yan? Parang telang mahaba, ribbon, pinatong ng ganon. Yung smudge na yun, hindi yan magiging artifact na nalalabas dahil pinasa, pasa, papunta, pabalik. Hindi siya dahil sa compression. Tapos unique siya sa lugar na yan, hindi siya makikita sa ibang parte ng photo. Yung artifact sa ibang parte ng photo, yung softening niya, pino, maliliit, saka makikita mo yung pattern. Ito, wala siyang texture. Oo, edited nga, Tapos sa baba niya parang nagigets ko na. Wala siyang grano. So, maaaring nangyari nan pagkatapos ipasa yung photo, saka inedit, tapos saka pinasa ulit. Nasa sa inyo na kung paano niyo siya huhusgahan. Wala kaming anumang wala, ang nagsabi, oo. Yun na yung pinaka-explanation. Kaya lang doon sa may bandang paa, bakit hindi... Para kasing dito rin, pagka tiningnan mo yung likod niya, parang may, may parang binura nga naman. Ayan, kung makikita nyo dito mga kababayan ko, dito, para may bura, tapos dito, para may malabo din dito sa taas. I don't know kung yan, Kasi merong isang sample na pinakita na kung paano ayan may smudges nga naman. Expert yung nagsabi mga men Parang ganito nga yan na meron din palawit dito sa ibaba na ano bang tawag dyan? Mukha nga naman paa. Mukha siya. Yan, tuloy-tuloy sa likod. Likod yun. Itim. Maaring karugtong yun, nakapatong sa collar niya, tapos tuloy-tuloy sa likod yun. Itim na. Bag ba yun? Bag siguro? Hindi, kung... Strap, itim na tela, nakakabit sa collar niya, tuloy-tuloy sa likod. Parang karugtong nung karugtong nung itim, na maaring... parang ganyan na nangyari. Yan ba yung ano ba yan? Parang nireplicate ni Kuya Ribbon, pinatong ng ganon. Yung smudge na yun, hindi yan magiging artifact na nalalabas dahil pinasa, pasa, papunta, pabalik. Hindi siya dahil sa compression. Tapos unique siya sa lugar na yan, hindi siya makikita sa ibang parte ng photo. Yung artifact sa ibang parte ng photo, yung softening niya, pino, maliliit, saka makikita mo yung pattern. Ito, wala. Halata siyang na-edit, men. Nagpo-photoshop din ako. Gusto niyo i-demonstrate ko kung paano yan? Hanap tayo ng picture, Mabubuksan ba yung Photoshop? Ano tayo? Wait lang mga kababayan ko. Para baka sabihin nyo, naggagawa-gawaan ako dito 'Di ba? Na kunyari naiintindihan ko. Pero naiintindihan ko 'yon. Hanap lang ako ng ipo-pull down ko. Papakita ko sa inyo sa Photoshop kung paano gawin 'yon. Para kasing ito yung mga early stages ng Photoshop kasi parang nasa pa siya, mga ilang dekada na yung video na 'yan. So mag-open tayo ng let's say ito wag ito. Let's say ito yung dating cup ko. 'Di ba? So let's say ito aalisin mo itong daliri na to. May smudge tool kasi dito Sa early days ng Photoshop kasi
ano pa yan, hindi pa siya ganun ka-perfect. Kaya pag ganyan, pag may binura ka, na hindi ka marunong mag-edit, ganito magiging kalalabasan, mag-i-smudge siya. Nakikita nyo? Pero nawawala yung daliri. Parang ganito yung nangyari kasi daw din eh. In-smudge yung part na yan. Wala siyang texture. Wala siyang grano. So, maaari nang... Diba? Dito siya nahuli sa part na to na in-smudge niya. Hindi niya nilinisan dahil kung halimbawa kung gagamit ka ng Photoshop at ang plano mo i-reverse natin, ano. Dapat ang gagamitin mo dyan, yung clone stamp, ito. Para burahin yung daliri. Nagagawa yan, men. Wait lang, ha. Ayan, buburahin ko yung, dito na lang, para mas madali, no. Buburahin ko itong daliri na to. Gagamit ka dapat ng ano dyan, ng clone stamp. Ito yan, no. Kukuha ka ng sample, diba? Tapos, saka mo unti-unti buburahin yung daliri. Para mawala yung daliri. At least hindi siya halata na binubura mo. Diba? Ganyan ang mangyayari if, katulad nito, no, ipapagpatuloy natin yan, mabubura yung daliri. Tapos ito, diba? Ganyan magbura sa Photoshop. Ang problema kasi, ang ginawa ni Kuya, smudge tool yung ginawa niya. Kaya naging madumi. Dito siya kumuha ng smudge tool, oh. Dito yan. Ito smudge tool to, smudge, 'di ba? Kaya tuloy pag binura niya yung itong daliri, ganito ang mangyayari pag smudge yung gamit mo. Paano ba 'yan? To. Madumi siya. Hindi siya talagang mabubura. May artifact siyang may iwan or yung pinagbakasan ng binura niya. Yun ang ginawa niya dito. Naghalo-halo yung kulay. Kaya siya nahalata. So, pagdating dito sa picture ni Kuya, ganon. Smudge tool yung ginamit. Hindi clone stamp. Na-mention naman ni Kuya yun na expert eh. Diba? Yung artifact sa ibang parte ng photo, yung softening niya, pino, maliliit, saka makikita mo yung pattern. Ito, wala siyang texture. Wala siyang grano. Ibig sabihin, maaari nangyari nan pagkatapos ipasa yung photo, saka inedit, tapos saka pinasa ulit. Nasa sa inyo na kung paano niyo siya huhusgahan. Wala akong agenda o hangarin. Hindi. Nakuha mo nga yung gusto mong maki-MJS ka eh, di ba? Nakuha mo na yung gusto mo eh. Kung sabihin wala kang agenda o hangarin, yan na nga yun eh. Nag-pay off na nga yung paggawa mo ng ng picture eh. 'Di ba? Na dayain ang mismong picture. Well, doon ako sa expert ako pupusta. Hindi kasi yung sayo ito naman hindi ko naman sinasabing sinungaling ka. Ang problem kasi sayo, hindi natin alam kung ano yung history ng picture mo. Kung ako nga doon sa photographer, may tool yan eh para malaman kung na-edit yung picture o hindi eh. May kaya lang baka hindi pa develop nung mga time na yun yung tool na yun. Malalaman yun kung ano do sa details ng files. Kung yun ay na-edit o hindi. Dahil sa unang-una, hindi naman talaga rin marunong mag-edit ng picture. Yung mascom ka? 'Di ba? Hindi ba mo nagkaroon ka ng idea? Mismo may-ari ng cellphone na yon. At lalo na mismo ako. Ako si Jericho Ibanez, isang paranormal investigator. Doon sa kwento kasi, paiba-iba nung yung description. Hindi, parang consistent naman doon sa may sombrero eh. Either sila nag-shapeshifter. Usually yun yung trabaho ng mga demonic entity na yan. Pero bakit sabi nung may third eye elementals daw? Inconsistent din yung Para to make up, sabi natin na mag-create ng illusion dun sa atin, sa mga tao, no? Para mapaniwala silang takutin tayo, nandiyan sila. Anong
si Hiram Pangilinan, Senior Pastor ng Church So Blessed International. At mga 20 taon na kami na nandito sa Ministeryo ng Deliverance at Spiritual Warfare. Kung sa sinasabi ng mga witnesses, wala naman talagang tao na nakatayo sa likod nung kinuha yung picture, sa tingin ko, ito ay isang demonic spirit na nag-shape shift. Hindi, doon pa rin ako sa opinion ng ng photo expert. Na-replicate ko naman, di ba, kung paano yung smudge tool. Yun pala ay pinasa lang sa kanya. Pwede kasi ang nangyari nga ganito. Pwede kasing inosente yung itong subject eh. Di ba? Pwede kasing inosente siya eh. So, anong nangyari, pinicturan siya, then kinabukasan ipinasa sa kanya yung picture. Pwede kasi ang nangyayari, after niya picturean, inedit na yung picture, saka binigay sa kanya. Walang mga dahilan kung bakit mayroong mga nagpapakita ay maaari na may kasalanan na nangyari doon. Halimbawa, may napatay doon. Because of that particular sin, mayroong karapatan ng demonic spirits na manahan doon. Sino ka? Ako si Alan. Pangalawang posibleng dahilan, baka naman doon sa eskwelahan na yon ay mayroon naglalaro ng mga bagay na kung tawagin natin ay occult. Halimbawa, spirit of the glass. At dahil sa paglalaro nito, you invite demonic spirits, pupunta yon, darating yon, at mananahan yon. Ayon sa Biblia, ang lahat ng demonic spirits ay yumuyuko at natatakot sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang importante rito, yung magbibigas ng pangalan ni Jesus ay tunay na mananampalataya. Hindi naman pwede mag-invoke ka lang ng in Jesus' name samantalang di ka naman naniniwala kay Jesus. Ibig sabihin, kapag binigkas mo ang pangalan ni Jesus bilang isang mananampalataya, yung mga demonic spirits na yan, walang ibang pwedeng gawin kung hindi ang lumayas lang. Sinubukan naming humingi ng pahayag mula sa nasabing universidad, ngunit tumanggi silang magbigay ng komento tungkol sa pagpapakita di umano ng lalaking itim. Ang mga eskwelahan kung saan kinunan ang mga pagsasadula sa istoryang ito ay hindi totoong eskwelahan kung saan di umano may naganap ng kababalaghan. Para hindi lang siguro malaman kung saan eskwelahan. Sa kalagitnaan ng interview, tila may boses ng isang babae ang maririnig. May nakitang multo o elemento sa ni Harley na may nakitang multo o elemento. Hindi, baka naman pusa lang yun. Mukha siyang pusa eh. Gumagano. Minsan nakakatakot yan, yung ng pusa. Diba? Kala mo, lalo na pag naglalandi. Di bang kabol yun? Yan, tinatagip ang camera. Ay, oo, pwede. Pwede yun. Pwede. Pakita nga natin, men. Sana hindi naman ako maano ng GMA dito. Pwede. Sa may bandang kanan, ha? Oo, pwede. Pwede to. Pwede. Pwede siya. Pero tingnan natin na. Hindi ba flash lang yun? Alam ba, may relo na tinamaan ng ilaw? Hindi no? Pwede. Pwede. Pwede siya. Oo, pwede. Pwede siya. Pwede. Kinilabutan ako na pwede. To be fair, pwede. Pwede siya. O, tingnan natin yung yung opinion ng expert. Ni Harley na may nakitang multo o... Ito, feeling ko parang pusa lang yan eh. Yung sa audio kanina na parang yung narinig na umubuni o umuungol, nung
chinek ko yung sound nung lahat nung sa camera ninyo, consistent na nahagip siya habang dun kasabay nung nagsasalita yung CS ninyo. So, posible nga na nandun siya sa background. Walang noise cancellation yung mic nila, no? Ang sakit sa tenga. Tawagin nga natin yun is natural sound, not so. Posible na shadow o na hagip lang ng ilaw na kasi di ba kahit sa relo natin tama. Yun din ang naisip ko relo eh. Pero ang hindi mo madi-deny dito, yung lumingon si kuya. 'Di ba? Kahit na nagiging skeptic yung expert, feeling ko naman. Kasi yung sa relo kasi alam ko yun parang ano yun eh. Bilog yun eh. Tapos kung titingnan mo kasi, kung sa relo yan, dapat sinusundan niya yung texture ng hagdan. Yung nangyari kasi na yun, parang nakalutang eh. Pwedeng mag-reflect ng light lang na gano'n. Yan yung una ko naisip. Kasi kung titingnan mo ha, hagip lang ng ilaw na kasi di ba kahit sa relo natin tamaan lang ng ilaw. Ito kasi lumulutang eh. Maintindihan ko kung nakadikit siya doon sa hagdan tapos sinusundan niya yung pattern ng hagdan. Ito kasi, di ba, nadaan siya dito sa, nakalutang siya eh. Di ba? First time, medyo kukontrahin ko ng konti yung, yung expert. Pero naisip ko na yan na baka relo. Pero siya eh. Dapat kung, kasi, let's say may flashlight ba ako dito? Wala kasi yung flashlight dito, eh. Napapansin nyo yun pagka halimbawa yung hagdanan, pag ganyan, di ba? Tapos may tumamang ilaw, yung reflection ng flashlight, dapat gagapang din yun eh. Doon sa hagdan eh. Pero ito kasi, parang nasa ibabaw kasi siya ng hagdan. Di ba? Well, kung sinasabi naman ng expert, malay mo naman, pero mas leaning ako sa totoo. For me. Or may iba pang explanation yan, hindi yung relo. Feeling ko lang. Pwedeng mag-reflect ng light lang na gano'n. Pwedeng shadow lang siya. Or pwede, ito, para magmukhang lumulutang, baka mamaya sa lens yan tumama, hindi dun sa hagdan. Sa lens siya, kaya mukha siyang lumulutang. Pwede. Glare sa lens. Pwede. Pero ang hindi naman may explain dito, yung paglingon ni, may naramdaman siya, lumingon siya eh. May naramdaman siya eh. Ayan o, may naramdaman siya eh. Di ba? Pero ang ganda ng episode na yan ha. Magandang quality ng Gabi ng Lagim dati. Unlike yung mga quality ng Gabi ng Lagim ngayon, no? Anyway, sa tingin nyo? Yung moaning, yung umuungol, hindi ako doon. Feeling ko pusa lang yun or something sa background. Diba? Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat mga kababayan ko. Bye-bye.